Grabe, ang dami nang lumalabas na mga information na naman na eto si Yussi Cabral, sinasabi ni Manong J na inihulog nga ba, nategi nga ba, kasi may lumalabas na nasa ibang bansa naman. Grabe, no? So, panoorin natin to. Grabe ang mga bookingan ngayon, saka lumalabas talaga yung mga brilliant idea katulad ni Senator Robins. Will not be surprised, or I am not surprised, natin to, guys. kung itong si Cabral, found out the, anong tawag nito, the data, the report, no? Kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito. Sapagkat ito ang insurance na ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas. Ito yung parang alas ni Cabral. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-ibang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe. Naku, ito yung delikado. I don't know pala. whether in Malamang conference totoo yan with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris. Yes, hindi ito gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Public document ito. True. No? Para at least hindi lang naguguluhan at nagugulumihan yung ating mga kababayan. Ito po ay mismong dokumento ng Department of Public Works and Highways na nasa kandili ng Planning Division. Nagkataon ang head dyan ay yung si Catalina Cabral. Kaya itong mga expose, hindi naman actually expose, kundi ang paglalahad ng mga official documents sa publiko ni kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. So, dahil sumasabog ito sa mukha ng mga opisyal ng executive branch, more particularly the Department of Public Works and Highways, and titandaan natin, lahat itong mga allocables na ito and program funds ay nailalabas lamang sa iisang pirma. Yes, at yan ay pirma ng Pangulo ng Republika. Ibangag. It cannot be farm out, it cannot be paid, it cannot be withdrawn unless the President signs the papers, no? Approves the release of the funds under this particular program. Ginagawa naman na kayo na dahil sa, teka muna, baka sumabog na ito, no? Sa mukha ng palasyo, pilit ilang dina-downplay kung hindi man pinapatay. -3 overall, pero may mga -37 pa. Pero paglilihis. Wala na eh. The President is an inutile. Inutile, sabi nga sa English, no? Presidency. Wala nang bisa eh. Wala nang naniniwala eh. Paano ka man maniniwala? Kung pakikinggan mo yung, kaya nga panawagan ko isang araw, they should stop this slogan na malinis sila. Kapareho ngayon, ano sabi ni, yung mister ni Vilma Santos, no? Pangalan nun? Ralph Recto. Yes, isa pa yan. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan. Walay Ngayon, na. Paano mo magagawa yan? Panabi lang yan. Parang si lang yan eh. Parang si former Taba. Speaker Martin Romualdez. Lagi nang Pag malinis. sinasabi ni Romualdez noon, abay, malinis ako. Di ba? Yun ang palagi sinasabi ni, True. Anong tawag nito? Ulitin ko, sabi niya, malinis ang aking konsensya. Pero the truth of the matter is, hindi siya malinis. At huwag nilang antayin na sumunod yung gobyerno na i-demonetize yung 1,500 pesos na panukala ni Senator, anong pangalan? Very brilliant idea ni Senator Robin Hood Padilla. Yes, hindi may ilabas talagang, yari. hindi nila magagamit na yan. Mapipilitan sila ngayong kasi hindi mo pwede papalitan sa bangko yung mali-mali at gano'n. Malalaman at malalaman sino may hawak ng pera niya. That's why we need to congratulate Senator Padilla for bringing out that idea
yung naliliitan sa kakayanan ni Senator Padilla ngayon lumalabas. It is so brilliant. So, ayun na nga, panibagong issue na naman. Pero syempre, congratulate muna natin dun sa napakagandang idea niya si Senator Robin. Kasi nga, tama yon kung mawawala nga naman yung bills na 100 sa 500, 1,000 sa 500, may hirapan yung mga yung mga tumanggap ng mali-malitang pera na ilabas yon. Kasi, puro barya. 'Di ba? Mahuhuli sila. Saka hindi nila magagamit kung ganun. Kasi maku-question saan galing yung napakadami yung perang ganyan na puro bills na 100, 1,000 saka 500, 'di ba? Pwede sana yan, no? Kaya lang, sana asap mangyari. Pero kita naman natin yung sitwasyon dyan sa Congress saka sa Senado. Talagang may kukontra dyan na kung ano-ano na naman ang sasabihin. Lalo na sa Senator Robin yung nakaisip niyan. So yun na nga, yung files ni UC Cabral, grabe, no? Ang dami mga lumalabas ngayon na kung nahulog nga ba, kung nategi nga ba. Tapos ngayon sabi nakita daw, namataan daw sa Paris nga. O di ba parang hindi malabo kasi nga napakadaming tanong dun sa pagkawala niya. Siguro pinatahimik lang to. Ganyan ang style nila di ba? Para hindi na lang magsalita. Siyempre papayag na naman yung tao. Tapos siyempre kutsaba din yung family kung ano pa man. Kasi hindi maipakita yung katawan. Wala na, hindi na alam kung naiburol ba o kung asa na ba. Padali naman nila sana yung gawa ng paraan. Kaya lang parang hindi ganun kadali na basta na lang mawala sa utak ng tao na ganun yung ginawa nila, di ba? At saka yung ang galing, pwede rin naman palabasin talaga nila na ganun na lang ang nangyari Kasi siya talaga yung may alam nung files na yon. Kasi ang sabi nga dito ni Manong J, hindi yan basta files lang ni UC Cabral. Files yan ng government talaga na nagkataon na siya lang yung USIC doon, kaya siya yung nakakaalam. Kaya kung magka-bookingan, yari talaga yung mga yung mga malalaki yung perang kinamkam, talagang dinarobo sa pera ng Pilipinas. Grabe ang mga nangyayari. Sa buti na lang, at itong si Kong Libesta, talagang tuloy-tuloy yung laban niya. Sinasabi, di ba, ang daming binabato sa kanya, kinu-question na hindi daw parang yung hindi raw authenticate, parang ganun. Ba't kailangan pang i-authenticate? Di ba nga dapat yun ay naka-public yung yun? At saka ang pinaglalaban niya, dapat i-public nyo to. Kasi nga, dapat malaman, tama naman na malaman talaga ng mga tao kung ano yung mga nandyan, kung sino yung pangalan ng mga nandyan. Ang sinasabi nga niya, magpe-privilege speech siya today. Tapos yun nga parang ang daming kumukontra sa kanya kasi nga yung mga pangalan na nandun ay talagang mayayari. So, ayan, yan ang hirap sa atin parang mga walang konsensya. Tapos yung budget ngayon ay parang ganun pa rin. Sobrang dami pa rin insertion. Tapos grabe yung napupunta dun sa mga sa mga congressman. Tigo 150, grabe yung sinasabi ni Greco din. Sobra-sobra ang pagnanakaw. Napakasama talaga ng nangyayari sa government ngayon. Ang daming perang nasasayang na dapat nagagamit sa Pilipinas pero wala sa bulsa ng mga politiko na pupunta. Sabi nga nasasayang, hindi nga nasasayang, napupunta nga doon sa bulsa ng mga ng mga congressman. Saka kalain mo yun, pati yung mga cabinet member, oo nga, yung mga cabinet lang na secretary, may mga pondo din na sa mga, para lang sa mga ghost project na sinasabing ganyan. Grabe ang kanya-kanya talagang kanya-kanyang nakaw talaga. Walang kasi nga, hindi naman sila kayang sawayin ni BBM kasi nga sumisingot lang yan nga ang sinasabi. Wala naman kasing iba talagang kung maayos lang yung presidente, hindi naman mawawala na kahit papano may kickback yung mga politiko sa mga project. Hindi naman mawawala yun kasi syempre, ganun na talaga. Kaya lang hindi naman ganyan dapat kalaki. Yung sobrang halos sa kanila na lahat na wala nang napupuntang tama dun sa project na para naman dapat dun sa makinabang yung mga tao sa Pilipinas, di ba? Grabe to, hindi na talaga nakakatuwa. Sana naman maging totoo yung sinasabi ni Chavit na next year ay talagang nakikita niya na matutumbok at mananagot yung mastermind. Mastermind naman yan ay talagang si BBM saka si Tamba. Yun talagang pinagtatakpan lang nitong mga taong natakpan na rin ng pera ang mata saka yung konsensya nila. So, abangan natin at tingnan natin, sana naman talaga ay magkatotoo itong sinasabi na to ni Chavit Singson.